Dumipensa si Senator Robin Padilla sa patuloy na pangangalap ng pirma para hindi matuloy ang pagpapaaresto ng Senado kay Pastor Apollo Quiboloy. Habang ang Amerika kumikilos na rin kaugnay ng mga kasong kinakaharap doon ni Quiboloy. Narito ang report. Iniutos na ng Korte sa Amerika na buksan na ang arrest warrant doon laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Wanted siya sa US dahil sa kasong fraud, coercion, sex trafficking ng mga bata, conspiracy at pagpupuslit ng pera. Ayon kay Attorney Buko de la Cruz, dahil dito posible umanong mapadali ang extradition ni Quiboloy. Pag ito ay na-unseal, makikipagtulungan na siya sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Interpol, which is an coordination, samahan ng iba't ibang pulisya sa buong mundo. So malalagay na siya sa red notice. Pagdaan niya sa anumang airport, maaari na siyang i-detain. Nauna nang itinanggi ng kampo ni Quiboloy ang mga paratang laban sa kanya. Dito sa Pilipinas, tuloy ang pangangalap naman ng pirma ni Senador Robin Padilla para mapigilan ang pagpapaaresto ng Senado kay Quiboloy. Para kay Padilla, bayani si Quiboloy na nakasama niya raw sa paglaban sa New People's Army noong administrasyong Duterte. Ganitong klase, papayagan ko ma-iskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Git ni Padilla, hindi Senado kundi ang Department of Justice ang dapat umanong duminig sa mga reklamo laban kay Quiboloy. Usapin din daw kasi ito ng pananampalataya na dapat hiwalay sa Estado. Nilinaw naman ni Senador Padilla na hindi niya campaign contributor si Quiboloy noong eleksyon. Pero aminado siyang may ibinigay sa kanyang pabor ang pastor. Una na yung dasal. Napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayaran. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. Sa 14 na miyembro ng komite, 8 ang kailangang mapapirma ni Padilla. 4 na silang pumirma kabilang sina Senators Bongo, Amy Marcos at Cynthia Villar. Si Villar, personal daw na kilala si Quiboloy kaya hindi raw siya naniniwala sa mga alegasyon. Binawi naman ni Senator J.V. Ejercito ang kanyang pirma matapos umanong pag-aralang mabuti ang mga testimonya lalo na ang alegasyong rape laban kay Quiboloy. Tumanggi naman pumirma sina Senators Grace Poe at Raffy Tulfo. Binigyan ng hanggang March 12 si Padilla para kumalap ng 8 pirma. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.